Hello everyone, it's me again, Burntam HPT TV. And for today's vlog, we are going to unbox a product from Lazada. At kung bago ka sa channel ko, please don't forget to hit the subscribe button, like, at share mo tong video na to para makatulong sa iba. At the same time, mag-comment kayo below sa comment box sa mga ideas nyo pa na pwede natin gawin na i-vlog. Okay? At sa mga viewers ko dyan, maraming salamat pala sa patuloy nyo pong pagsuporta. At sa mga nanonood na hindi pa nakasubscribe, ayun, please, huwag nyo nang kalimutan na mag-subscribe. Okay, and for today's vlog, ayan na, i-unbox na natin tong maraming box dito, product from Lazada. So, unahin natin tong set of mini soldering iron. Okay, so para itong vlog na to, para to sa mga electronic shop. At sa mga nanonood dyan, sa mga electrician natin, sa mga gumagawa ng mga wirings sa mga bahay, sa building o kung ano mang wirings na yan. At syempre sa mga din natin, mga TV technician, yung mga electronics naman, yung mga motherboard ng TV, ng ano ba yan? Nabububo talaga. Sa mga viewers pala natin dyan ng mga electrician na kung saan sila yung gumagawa o nag-aayos ng mga outlet, electrical outlet o yung mga female and ano ba yan? Sa mga viewers pala natin dyan na kung saan mga electrician sila yung gumagawa o nagre-repair ng mga outlet sa bahay, sa mga wiring sa bahay, sa mga buildings at sa mga car and motorcycle wiring. Yung mga nagwa-wiring natin dyan, ang tawag sa kanila mga electrician. And at the same time, sa mga electronic technician naman, sila yung gumagawa ng mga cellphone, TV, electric fan, mga refrigerator, at kung ano-ano pa. Motherboard ng computer, ganun. So, itong soldering iron na to para doon sa mga nabanggit ko. At kung sa tingin mo, yun ang profession mo, tamang-tama tong video na to sa'yo. Hindi pa pala, meron pang isa, yung mga mahilig din mag-DIY, mga DIYers. Ano? So, yun, DIY at your own risk. Yun. So, bubuksan na natin to, no? Ayan. Medyo napahaba yung intro natin. Pasensya na po tayo. Medyo madaldal lang yung ano natin, vlogger natin. Ayun. Itong bubuksan ko ay isang set ng mini soldering iron adjustable. O bakit may adjustable? Hindi ito yung typical na soldering iron natin. Ito kasi may adjustable siya. Ito po mga ka-DIY. Ayan. Ito yung lagay ng katul. Ay, katul. Hindi. Para yan dyan. Para, di ba, mainit po tong soldering iron natin. Hindi po ito hinahawakan ng ganito, ha. Ako lang yung humahawak kasi hindi nakasaksak. Diyan po nilalagay. Pag kami gagawin ka, ilalapag mo dyan. Huwag nyo pong ilalapag sa table o sa anumang bagay kasi mainit po yan, masusunog. Kaya meron po yan. Hindi po yan yung lagay ng katul. So, yan po. Ito po yung saksakan niya. Medyo siguro mahaba-haba na rin to. Ayan, bakit po siya adjustable? Ganito po kasi yan mga ka-DIY, bago ko po ipaliwanag sa inyo yung description niya. Ayan po, para kung mas mabilis po siyang uminit o yung load niya. Ayan, at pwede rin po itong matanggal kung magpapalit ka. Ayan. Ayan po siya. May mga kasama na po ito pala. Ayan o. Marami po siyang kasama. May piece pa. Ito. Ano ba to? Lead. Saka itong piece. Ayan. One set of mini soldering iron adjustable. Temperature electric solder iron. Ayan. Hindi po iron na flat iron to. Okay. Soldering iron po to. Ang features po niya is yung length po niya 18 to 5 cm. Yung length po niya, yung haba niya. Ayan. Tapos yung cable length po niya, ayan, yung haba po ng cord po niya is 125 cm. Ayan. Working voltage, of course, Euro plug 220 volt and US plug 110 volt. So, pwede po siya sa dalawang yon. Pero, tayo po dito sa Pilipinas, same lang yata sa US plug yung sa atin.
or pwede mong lagyan ng adapter. Okay? Pero sa atin, pang Pilipinas na to eh. O pang Asia na, di ba? Yung saksakan, yung plug. So, ang ano naman, current or yung volt sa US, 110, sa Europe, 220. So, same tayo sa Europe, 220 yung volt. Pero, pwede to. Lagyan mo lang ng, ano ba yung tawag doon? Adapter or yung converter. Inverter, ganun. Yung power po niya, 60 watt. Ayan, napakataas na po ng power, ano niya, yung, yung consumption niya, 60 watt. Okay? So, great for lead free soldering semiconductors. Ayan. Di ba? High quality and long-lasting ceramic type heater. Ito po, yung ceramic type po niya. Long-lasting po yan. Wag na wag nyo pong gagalawin yan. Okay? And at the same time, meron po siyang adjustable knob temperature. Ito po yun. Adjustable knob temperature, kung saan mo ilalagay. Pero sa akin, nasa factory settings pa ako. Nasa 200 pa po siya, degrees Celsius. Pwede hanggang 450 degrees Celsius siya. Kung yung mga bagay na siguro na para mas mabilis siyang malusaw yung LED mo, para mas mainit, mas maganda, mas madikit, pwede mong pataasin. Yun yung purpose niya. Ideal for hobbies, yung mga hobby mo, yung mga, DIYers, radio and electronics work. Okay? And also offer longer steel construction and longer life. So, ibig sabihin, Qualipax pala to. Quality po siya. At madali lang pong palitan. Yan, oh. Tanggalin mo lang po ito. Wag na wag mo lang gagalawin yung ceramic coated dyan. Kasi nandyan yung wire. Pwede mo siyang palitan ng kung anong gusto mo. Yan. Marami po siya. Ayan, no? So, ilalagay mo lang siyang paganyan, mga ka-DIY. Tapos, ibabalik mo rin siyang ganito. O, hindi ito, nail cutter, May mga, kasi, mga wire na kung saan hindi uubra sa mga ganito na tip. May pagganyan. At the same time, ito, pwede mo pang pangkat doon sa wire. Mamaya, yung demonstration natin, mamaya papakita namin sa inyo kung gaano kaganda ito. Okay? So, may technique pa tayo dito na ituturo ko sa inyo kung paano to i-maintain. Ayan, pagka ano po itong mga ka-DIY, ang use po ng paste na to, hindi po ito paste na kula, pandikit, hindi po ito pandikit. Panglinis po ito. Patingin nga nung dahil pakibigay sa akin yung typical na soldering iron na ginagamit ko dati. Ayan. Ayan mga ka-DIY, ito po yung gamit ko dati. Nabili ko lang dito sa hardware shop. Ayan, kung sa tingin nyo marumi na ito, mahirapan na pong dumikit yung LED doon sa wire na ididikit nyo. So, ang purpose po ng paste, panglinis po yan. Ilulubog mo pa siya ng ganyan, tapos itong dumi na to, ipupunas mo sa sponge or yung mga cloth, yung mga basahan. Ipupunas mo. Magiging ganito po siya kalinis o agad. Yan, yan yung purpose po niyan. Tapos ito po yung kasama niyang LED. Pero hindi po ako gumagamit ng ganitong klase ng LED. Ang gamit ko po yung Japan, Ichiban na brand. Okay? So ito, pwede mong gamitin, ilagay mong pa ganyan. Ganyan po ang gamit pag nagamit na. Medyo kalawang-kalawang na, marumi na. At mga ka-DIY na kasama ko pong mahilig mag-DIY, mga technician natin dyan, mga electronics at electrical na technician, wag na wag nyo pong, kunwari marumi na ng ganito, wag na wag nyo po siyang lilihain ng sanding ba tawag doon? Yun, yung liha. Wag nyo po siyang lilihain kasi masisira po yung tip niyan. Meron pong na property niya na kung saan yan yung para dumikit. Wag nyo rin pong gagamitan ng kutsilyo or mga ganito na panglinis. Ito po talaga ang purpose niyan. Kasi pag nasira po yan, pwede mo siyang palitan ng ganito. Kaya lang, paano pag lahat niyang ginawa mo ng ganun? So, best way talaga dito ang panglinis. Kaya po may paste. Yan, kasama na po yan dyan. Package na po yan. Set na po yan. At ang maganda pa dito mga ka-DIY, actually, pag bibili ka sa hardware, ito lang, soldering iron lang. Pero dito, may kasama ka ng paste, may pre-test. May kasama pa siyang maliit na soldering lead. At meron pang patungan. Hindi yung lagay ng katol, patungan po yan. Ang maganda dito, good news, kasi ang price nito, i-reveal ko na po, nasa 200 pesos lang, tamang-tama, pag birthday niyang Lazada. Diba? Birthday sale. So, ito kasi, nasa 500, may 500 above, may 1,000. Natsambahan ko na sale ito.
Okay? So, nireview ko naman sa Lazada. Actually, yung link pala nito, ilalagay ko na sa description below kung saan ko siya nabili na website. Okay? Ano to, grabe yung reviews niya. Ang dami nang bumili actually. Marami kasing klaseng ganito. Take note pala mga ka-DIY, dagdag ko lang ha. 60 watt po siya. Tamang-tama ito, maganda ito na panggamit sa mga wirings, car repair or motorcycle repair o sa mga pabahay ng mga wires. Pero pag ikaw ay isang electronics technician, gumagawa ka ng cellphone, computer, refrigerator, or mga may motherboard, maliliit na mga IC, hindi po ito siya advisable. Okay namang gamitin pero dapat mas lower dapat yung watts. 30 watts or below kasi masyado pong mainit ito, baka masira po yung mga electronic components. Malulusaw po sila. Kaya ito bisway ito sa mga wire talaga na pagdidikitin mo. Okay? Kung gagawa ka ng busina, sa mga wiring ng sasakyan, sa harness, mga ganun. Pero sa mga electronic components, sa mga, lalo na sa mga motherboard, kasi yung mga yung maliliit, makamalusaw agad. Okay? So, ayan mga ka-DIY, ayan guys, tamang-tama para sa inyo to. Ano pang inaantay nyo? Bumili na po kayo nito. Actually, hindi po ako pala, disclaim ko lang po, hindi po ako sponsored ng product na to. Actually, na-experience ko lang to kasi meron na po akong ganito dati na hindi ko na na-vlog. Okay? So, ang mga ginagamit ko, yung mga typical na walang adjustable. Ayan. So, napag-isip-isip ko, kasi meron dun sa tropa ko na technician, ito ang sinabi niya sa akin, in-encourage niya ako na ganito na lang, adjustable. Tsaka napapalitan lahat to. Lahat na ng gusto mo. Imagine mo, imagine mo mga ka-DIY, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, ang dami niya ng tip, soldering tip. Sa presyong 200, may kasama ng paste at patungan at soldering lead. Di ba? Nakakamura ka na. May adjustable pa siya. Okay? Actually, ito mabibili mo sa hardware o sa handyman, DIY, Ace Hardware, kung ano-ano pa dyan. Ano to, mga 1,000 na to. Medyo nag-sale sila sa Lazada, kaya ginrab ko sa Lazada. Okay? So, mamaya, yung demo nito, ipapakita namin sa inyo. So, ayan. Bili na po kayo. Kung sa tingin nyo pala, guys, nakatulong tong video na to para sa inyo, huwag nyo pong kalimutan na mag-hit ng subscribe button. Okay? Maraming salamat po sa inyo at sa patuloy na suporta. Born Tam signing off.